Nang maisip ito, hinawakan ni Rebecca ang kanyang ulo sa sakit. Dapat hindi ako uminom na sobrang dami kagabi. Inayos niya ang kanyang buhok pati ang kanyang muka ay pinanggigilan nito. Pagkagising niya noong umaga, pinagsisihan niya ito at naisip kung paano siya naging tanga para lamang ibaba si Sean mula sa altar kung saan ito hindi matinag. Naisip niya na ito ay isang napakasamang idea. Gayunpaman tila nakuha ni Sean ang lasa ng kanilang ginawa. Pagkatapos umalis ng umaga, nagpadala ito sa kanya ng text message noong hapon para yayain siyang maghapunan. Marahil, iniisip ng lalaki na maaari silang maging ayos. Lalo lamang nainis si Rebecca sa sinabi ng lalaki dahil iba ang dating noon sa kanya. Inaway niya ito at sinabing hindi na mauulit ang lahat ng iyon kaya wag na siyang masyadong magpakaklingi. Nagtalik kayo kagabi at nag-away ngayong umaga? Tanong ni Sarah sa kanya pagkatapos marinig ang buong kwento. Oo, sumagot siya habang hinahablot ang kanyang buhok at nag-aalala. Paano ko nagawa yun sa sarili ko? Ngayon na wala na ang kanyang pagkabirhen. Hindi na siya buo. Sobrang pinagsisisihan niya to. Ano ang dapat mong gawin sa hinaharap? Tanong ni Sarah sa kanya. Hinawakan ni Rebecca ang kanyang ulo, nag-isip sandali at sumagot. Magkunwari na hindi nangyari ang lahat? Ano pa nga bang magagawa ko? Ayaw niya maging bed partner ni Sean. Sa ganitong kalagayan, ituturing na lang niya na nakagat siya ng aso. Matapos sabihin ito, nagtanong siya kay Sarah. Ikaw naman, Bess, ano nangyari sa inyo ni Zephyr? Talagang ayaw ng pag-usapan ni Sarah si Marie Chris. Kaya tumangon na lang siya. Huwag na lang nating pag-usapan basta hindi maganda. Gusto ko lang makahanap ng lugar na matutuluyan ng ilang araw. Nanahimik silang dalawa, biglang nagtanong si Rebecca sa kanya. Bess, bakit hindi tayo mag-travel? Saan tayo magta-travel? Sa mga kalapit na bayan? Mag-enjoy ng ilang araw at magpahinga. Nag-isip siya at sumang-ayon. Sige, kapag masama ang pakaramdam ng tao, mabuti ring lumabas at maglakad-lakad sa medyo malayo. Nang makapagdesisyon, umuwi si Sarah at kumuha ng mga gamit. Nagtungo sila sa Subic sakay ng isang chopper upang mamasyal at mag-relax. Nag-swimming sila, nakipaglaro sa dolphins at pumunta sa kanilang safari kung saan maraming mga ahas. Natatawa siya at naiisip si Marie Chris habang tinitignan ang mga ahas na nakalingkis sa mga kahoy. Medyo gumaan ang kanyang pakiramdam sa kanilang mga ginawa. Kinagabihan, umuwi na sila sa villa, si Zephyr. Lumabas si Aling Lydia upang salubungin siya. Sir, kumain na po ba kayo? Hindi pa. Pumasok siya sa dining room at napakunot ang noon nang hindi niya makita si Sarah. Nasaan siya? Bumalik na po si ma'am nitong hapon, nag-empake ng kanyang mga gamit at umalis. Sagot ni Aling Lydia. Nag-empake ng gamit? Tumigas ang mukha niya at mabilis na lumingon nang may matalas na tingin. Hindi ba siya nagsabi kung saan siya pupunta? Umiling ang matanda. Wala pong sinabi si ma'am. Mukhang galit si Zephyr habang tinatawagan si Sarah. Ngunit walang sumasagot. Tinawagan niya si Mr. Jomar. Ihanda ang sasakyan. Nagmaneho si Mr. Jomar papunta sa Cavite. Naisip niya na baka nagpunta ito sa bahay ng mga magulang nito. Wala namang ibang pupuntahan si Sarah kung hindi sa kanilang tahanan. Ngunit pagkatapos na bumalik si Mr. Jomar, sinabi niya, Sir, sabi ng gwardya, hindi po bumalik si ma'am ngayon. Hindi bumalik? Oo, sabi ng gwardya, hindi po siya nagpakita sa buong araw. Kailangan pa bang pumasok at tanungin si Mr. Loizaga? Tumaas ang kilay niya at sumagot sa mababang boses. Umalis na lang tayo. Habang pauwi, muling tinawagan ni Zephyr ang phone ni Zara ngunit wala pa ring sumasagot. Mahigit 9:00 na ng gabi, tumakas na naman ba si Sarah sa bahay at ayaw nang bumalik? Ang mukha niya ay nagiging madilim at bigla niyang tinanong si Mr. Jomar. Sa tingin mo ba, saan pa siya pupunta? Nag-isip ito sandali. Baka nagpunta kay Miss Rebecca. Pumunta tayo doon ngayon din. Utos niya dito, ngunit wala ding tao sa bahay ni na Rebecca. Napakunot ang noon niya. Nasaan ba talaga siya? Sa mga sandaling ito, sina Sarah at Rebecca ay namamasyal sa lugar na yon. Kapag naglalakbay, kailangan mong tumingin-tingin sa paligid at magsaya. Kapag umaga, naglalaro sila sa mga lugar na may magagandang tanawin at playground. Kapag gabi naman, pinapanood nilang masiglang parada at mga kabataang babae na nakasuot ng katutubong kasuotan at sumasayaw sa harap nila. Maraming mga pagtitipon kapag gabi, lalo na't malapit ng Valentine's Day. Ngumiti si Rebecca at nagtanong, Mas mabuti na bang pakiramdam mo ngayon? Mas mabuti na. Sagot niya habang tinitignan ang apoy sa harap niya.
Unti-unti nang kumalmang kanyang isip, tumigil siya sa pag-iisip tungkol sa mga masamang bagay at hinawakan siya ng mga kamay ng ilang katutubong babae at umikot-ikot. Biglang may humampas sa kanyang balikat, lumingon siya at nakita niya si Marlon yon. Sir Alba, napasigaw si Rebecca. Bakit nandito ka? Pumunta ako dito upang i-check ang project ng tourism at inanyayahan ako manood ng parada. Saktong nakita ko kayo, nakangiting sagot nito na nakasuot ng mamahaling suit. Ang kanyang itim na mga mata ay kumikislap. Nagtanong siya dito, may mga project pa bang pang-turismo ang Royal? Akala ko tungkol na sila sa mga fashion at textile. Nagtatrabaho kami sa pagplano ng mga bagong investment kamakailan. Sagot ni Marlon. Ang kanyang matangkad na katawan ay nakatayo sa harapan ng dalawa. Ang kanyang manipis na labi ay may nakaguhit sa isang bahagyang ngiti. Nandito ba kayo para mamasyal? Oo, tumango si Sarah. Ang kanyang mukha ay payak at malamig at siya ay tila napakaganda. Sa tingin niyo masaya dito? Tanong ni Marlon sa kanila. Tumango si Rebecca. Masaya naman, plano naming pumunta sa Ocean Adventure bukas. Gusto namin doon para makausap ang mga dolphins. Plano nga namin na maging serena biro pa nito. Ngumiti ang lalaki sa kanila, sakto pupunta din ako doon bukas. Paano kung magsama-sama tayo? Magiging masaya tayo kapag ganoon. Okay, mabilis na sumang-ayon si Rebecca sa plano nito. Dahil dito dahan-dahang hinila si Sarah ng kaibigan at ito'y bumulong. May sekretarya si Marlon, kapag dumating ang oras, may magmamaneho. Hindi na natin kailangan kumuha ng tour guide. Mas madali yon. Iniisip niya na totoo ito, mas mabuti ngang may kilala kapag naglalakbay. Kapag nagpasya silang magsama-sama sa Ocean Adventure kinabukasan, inihatid din sila ni Marlon patungo sa kanilang hotel. Kuya Marlon, salamat sa paghahatid sa amin pauwi dito. Mag-ingat ka sa daan pauwi. Bili niya na may ngiti habang sinasara ang pinto ng sasakyan para sa lalaki. Sabay na pumasok ang dalawa sa hotel. Walang nakapansin na may isang itim na sasakyang nakaparada sa tabi ng kalsada sa oras na yon. Nasa likod ng upuan si Zephyr, nakasuot ng madilim na gray na mahabang coat at ang kanyang muka ay may kakaibang galit na dala ng selos. Pagdating sa kwarto, pumasok si Rebecca sa banyo upang maligo. Biglang nagring ang doorbell, akala niya'y barbecue to na kanilang in-order. Kaya nilapag niyang kanyang telepono at tumayo upang buksan ang pinto. Pagbukas niya ng pinto, nakita niyang lalaki may masamang muka. Nakakunot ang noo ni Sarah at hindi magandang kanyang pagharap dito. Bakit ka nandito? Bakit? Hindi ba ako pwedeng pumunta dito? Mabilis na sumagot si Zephyr. Habang tinitingnan siya, malamig ang mukha nito. Lumabas ka. Hindi kumilo si Sarah, nagbantang lalaki ng malamig. Gusto mo bang pumasok ako at anyayahan ka ng personal? Naisip niyang tungkol kay Rebecca sa banyo, lumapit siya dito, kumatok sa pinto at sinabing, Bes, lalabas lang ako saglit. Saan ka pupunta? Tanong nito mula sa banyo. Sumagot siya. Pupunta ako sa supermarket para bumili ng ilang bagay. Okay, bumalik ka kaagad. Pagkatapos sabihin niyo ni Sarah, lumabas siya kasama si Zephyr at pumunta sa ibang kwarto. Binuksan ni Zephyr ang pinto at dahan-dahang tinanggal ang kanyang necktie. Sabi ko sa'yo noong huli, pwede kang magalit pero hindi ka pwedeng umalis sa bahay. Hindi mo ko iniintindi, hindi ba? Hindi sinasadyang kinuyom niyang kanyang mga daliri. Malinaw ng pinaglalaban niya tungkol sa issue sa pagitan niya at ni Marie Chris. Ngunit nang dumating siya, tangi ang pagtatanong lamang ang kanyang alam. Hindi niya napansin ang problema sa kanilang dalawa. Bumaling siya at sinabi ng malamig. Nabanggit ko na sa'yo sa telepono pagkatapos nating maghiwalay. Ang mga gagawin ko at kung saan ako pupunta sa hinaharap ay wala nang kinalaman sa'yo. Gawin mo lahat ng gusto mo. Gagawin ko lahat ng gusto ko. Kaya tumakbo ka sa dito upang ipagdiwang ang paghihiwalay natin. Tumingin ito sa kanya na may nakakurba na mga mata. Walang anumang emosyon. Oo. Umamin na lang si Sarah. Lumabas ako upang mag-relax. Anong plano mong gawin? Plano kong bitawan ang relasyong ito at magsimula ulit. Sinabi niyang totoo, ayaw na niyang alalahanin ang mga bagay sa pagitan ni Zephyr at ni Marie Chris. Hindi niya kayang alalahanin ang mga yon kaya ayaw na niyang ipagpatuloy ang relasyong ito. Sa ganitong paraan hindi na siya masasaktan. Ngunit nang marinig ito ni Zephyr, malamig ang kanyang tinig. Gusto mong bitawan ang relasyong ito at magsimula ulit? Kaya't lumabas ka upang mamasyal kasama si Marlon Alba? Huwag kang magbiro, sagot nito habang nakatingin sa kanya. Nakasalubong ko siya dito, hindi kami talaga magkasama. Nakasalubong? Teka, bakit hindi ko ito mapaniwalaan? Ikaw nang bahala kung ayaw mong maniwala. Naipaliwanag na ni Sarah ang lahat ng kailangang ipaliwanag at problema na nito ito. Kung hindi ito naniniwala, pagkatapos nito tumalikod na siya upang umalis.
Tinitigan siya ni Zephyr na masungit mula sa likod at nang makita niyang pinihit na niya ang doorknob, sumigaw ito. Sarah, huwag kang umalis. Wala na siyang pakialam dito at binuksan ang pinto ng tuluyan. Ganap na galit ang mukha ni Zephyr at tumakbo siya ng 2 hakbang upang isara ulit ang pinto at siya'y naipit. Sawa ka na ba sa gulo? Nakatayo siya sa liwanag kay hindi maaninag ang kanyang mukha. Biglang umiti si Sarah. She's very serious but Zephyr still thinks she's getting a mess. Who makes you a mess? I'm serious about every word I say. Tumingin siya sa asawa at ngumiti ng may pang-aasar. Ang mga mata ni Zephyr ay tila nag-iipon ng bagyo at nagsalita siya ng isa-isang salita. Sarah, talagang gusto mo makipaghiwalay sa akin? Oo, nabanggit ko na. Kung makikipaghiwalay ka sa akin, magkaroon ka ng paghihirap sa buhay. Pinigilan ni Zephyr ang kanyang baba na may malamig na ekspresyon. Sumagot siya. Basta't magpapakita ka ng awa at huwag guluhin ng aming pamilya, naniniwala ko magiging maayos ang buhay namin. Nang marinig ito, ang hangin sa paligid niya ay naging malamig. Inalis ni Sarah ang kanyang kamay at nagbabalak na buksan ang pinto nang mahawakan siya nito. Pagkatapos ng ilang sandali siya'y binuhat at tinapon sa kama. Nakaramdam siya ng pagkahilo at may luhang lumitaw sa kanyang mga mata. Niyakap niya ang kanyang sarili ng mahigpit. Zephyr, kung may gagawin kang masama sa akin, tatawag ako ng pulis kaagad. Umiiyak siya, ang kanyang mga matay punong-puno ng sama ng loob at galit. Nakatayo si Zephyr sa kama, tinignan siya ng masama. Tumingin siya dito na may malamig na mukha. At habang tinitignan niya ito, lalong tumindi ang kanyang galit. Sinigawan niya ito. Kung gusto mong alagaan si Marie Chris, gawin mo na. Bakit mo pa ako hinahanap? Ayaw kitang makita at ayaw ko nang bumalik sa'yo. Pinaabot niya ang kanyang damdamin ng may galit. Tahimik na tinignan siya nito ng ilang sandali at biglang nagsalita. Ito bang pinaniniwalaan mo? Nais sana magsalita ni Sarah nang biglang tumunog ang kanyang phone. Nahulog ang kanyang telepono sa kama. Inabot niya ito ngunit mabilis na kinuha ni Zephyr ang kanyang telepono. Merong higit sa 15 missed calls to. Lahat ay mula kay Zephyr. Hindi siya sumagot sa alinman sa mga tawag. Sa ibaba ng screen may ilang mensahe sa WeChat at lumabas ang nilalaman sa screen ng telepono. Ang mga ito'y pinadala sa kanya ni Marlon. Marlon. Sarah, narinig kong magandang langit kapag sumikat na ang araw. Umalis tayo ng maaga upang naroon na tayo sa ganap na 7:00. Matapos basahin ang mensahe, tinitigan siya ni Zephyr. Pupunta ka ba sa dagat bukas kasama si Marlon? Napakamalamig na mukha ni Zephyr at puno ng puot. May bakas ng takot sa mga mata ni Sarah, ngunit alam niyang hindi siya pwedeng umatras. Kung hindi muling mahulog siya sa sitwasyong kontrolado na naman siya ng lalaki. Oo, pupunta kami sa dagat bukas ng umaga. Sa anumang kasong ito ay katotohanan at wala na siyang dapat itago, ngumisi si Zephyr. Hindi mo ba naiisip ang sinasabi ko noon? Sinabi mo sa akin kahapon na tapos na tayo at namasyal kang bigla ngayon kasamang lalaki yun? Gusto mo ba akong lokohin? Ang mga mata nito ay mapanganib at mapanlinlang. Nakatagpo siya ng amoy ng panganib kaya siya ay umatras ng kaunti at pinaliwanag. Pupunta lang kami sa dagat. Hindi ito tungkol sa sinasabi mo ng pangangalon niya. Huwag kang magpatakbo ng iyong imahinasyon. Masyado ka mapaghinala. Sa tingin mo ba'y maniniwala ako? Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo si Rebecca. Tanungin mo siya kung anong nangyayari. Ipinaliwanag ni Sarah habang sumisilip siya sa gilid ng kanyang mga mata. Nakita niyang tila hindi naman siya binibantayan ni Zephyr kaya siya kumilos sa tabi. Hinablot ang kanyang telepono at tumakbo palabas. Gusto na naman niyang tumakbo. Biglang sumiklab ang galit ni Zephyr. Ang nagagalit na mga mata ay umagos na sa utak niya. Hinawakan niyang kamay ni Sarah at hinila ito ikinulong niya sa kanyang mga bisig. Ang kanyang mukha na may galit. Hindi kita pinapayagang umalis. Hawak si Sarah ng lalaki at kahit gaano siya magpakahirap kumawala, hindi siya makaalis. Hindi niya alam kung anong nangyayari. Ngunit biglang sumakit ang kanyang tiyan at sumigaw siya. Zephyr, nasasaktan ako! Narinig yun ni Zephyr at ang kanyang mga bisig. Sa paligid nito'y bahagyang lumuwag at sinabi niya dito. Hindi kita pinapayagang sumama sa kanya bukas. Hindi kita susundin, uminit ang ulo ni Sarah at hindi siya nakikinig sa sino man at labis na lumaban siya sa lalaking nag-collapse ang pasensya ni Zephyr at yumuko siya para takpan ng mga labi nito. May nag-aapoy na galit sa puso ni Sarah ngunit hindi niya ito mailabas. Hinawakan ni Zephyr ang kanyang baba, kinagat siya tinalikan ng walang awa. Napakunot ang noon niya sa sakit. Zephyr, ano bang ginagawa mo? Huwag mo kong kagatin. Tinulak niya ito ng malakas ngunit habang mas lumaban si Sarah, lalo lang nagagalit si Zephyr. Nais niya mag-iwan ng mga marka sa katawan ng asawa upang ipaalam kay Marlon kung kaninong pagmamay-ari ito. Nang maisip yon, binuhat niyang babae patungo sa kama at kinandong niya ito.
Si Sarah ay nakasuot ng palda at napilitang mapaupo sa isang hita ni Zephyr. Pinipilit nito na kumandong siya dito ng maayos. Tumanggi si Sarah. Ano ba talagang balak mong gawin? Zephyr, ayaw ko. Pakawalan mo ko. Lumapit ka dito. Hinila siya nito para tingnan. Kinagat ang kanyang malambot na labi at nilagay ang malalaking kamay sa likod niya upang tanggalin ang kanyang palda. Siya ay labis na nagalit na para nang maiiyak. Sa kanyang mga pulang mata, sinabi niya, "Huwag kang ganyan, pakawalan mo ko. Zephyr, kung itutuloy mo yan, tatawag ako ng pulis." Hindi ito nakinig at ang kanyang malaking kamay ay diretsong pumasok sa ilalim ng kanyang palda. Pinipigilan ni Sarah ang kamay nito. Sabi ko nang ayaw ko. Naririnig mo ba, Zephyr? Hindi kita pinahintulutang galawin ako. Kung talagang nag-init ka, pumunta ka kay Marie Chris. Nang marinig to, biglang huminto si Zephyr. Tinignan siya ng may madilim na mga mata. Anong sinabi mo? Kinagat niya ang kanyang labi at malamig na sinabing, "Sabi ko kung talagang kailangan mo makipagtalik, pumunta ka kay Marie Chris." Gusto mong save ako ilabas ang init ng aking katawan? Nagdilim ang mukha nito ng gusto. Sumagot siya ng kalmado. Oo, dahil gusto mong maging responsable sa kanya. Alagaan siya. Pwes, lubos-lubusin mo na. Pumunta ka at pakasalan siya. Mas magiging masaya kayong dalawa at makakapagpahinga ako. May ilang minuto ng patay ng katahimikan sa silid. Walang nais magsalita sa kanila. Ang mukha ni Zephyr ay puno ng galit at siya'y tumawa ng malamig. Ayaw mong ma-enjoy ng tatay mong buhay niya sa labas? Ang mahahabang buhok niya ay nakalatag sa kanyang mukha. Hindi niya ito inalis at sinabing may panghihinayang. Gusto mo na naman akong takutin tungkol sa aking pamilya. Ang kanyang paghinga ay malungkot at malamig ang boses. Okay, kasama kita sa loob ng 2 taon. Minahal kitang minsan at sa wakas. Ito ang naging wakas. Zephyr, talagang magaling ka. Paiikutin mo na naman ako, sinabi pa niya. Labis-labis ako nadidismaya sa'yo. Nagbagong mga mata ni Zephyr at tinawakan siya tinali gamit ang sinturon na hinubad ng lalaki. Parang nawalang kanyang kaluluwa nang makitang ginagawa nito. Napakasadista talaga ni Zephyr. Tinatakot siya gamit ang kanyang pamilya kaya hindi na siya lumaban. Ang bawat haplos at pagkagat nito sa kanyang katawang nagiiwan ng marka ay talagang masakit, nakakaiyak at nakaka-torture. Inangkin siya nito na para lang siyang manikin na kung saan saang posisyon nilalagay. Gigil na gigil naman si Zephyr habang pinagpasaan ng kanyang manipis at maputing katawan. Nadismaya ito sa nakita sa kanya na para itong nakipagtalik sa patay. Nangunot ang noon ni Zephyr. Malagong ang kanyang boses na pinaalis siya. Lumabas ka. Bumaba si Sarah mula sa kama. Dahan-dahan niyang sinuot ang kanyang mga damit at umalis sa silid na yon. Nang makabalik siya sa kanilang unit, kumatok siya sa pinto. Matagal na naghihintay si Rebecca sa loob. Tinawagan niya si Sarah ng ilang beses ngunit hindi ito sumagot. Medyo nababahala siya. Nang marinig ang katok sa pinto, agad siyang tumakbo upang buksan ito. Nang makita si Sarah sa pinto na walang kaba sa kanyang dibdib. Ang buhok nito ay magulo at may bakas ng hindi malinaw na mga marka sa kanyang katawan at leeg. Tinakpan ni Rebecca ang kanyang mga labi. Bes, ano nangyari sa'yo? Akala niya lumabas si Sarah upang bumili at mapagsamantalahan na sa labas ng mga siraulo. Tumingin si Sarah sa kanya. Alam na nagkamali siya ng pagkaintindi at dahan-dahang sinabi. Si Zephyr. Sinundan ka ni Zephyr dito? Gulat na tanong ni Rebecca sa kaibigan. Tumango si Sarah. Ayaw na muna niya itong pag-usapan. Muling umiling at sinabi ng mahina. Bes, inaantok ako. Gusto ko magpahinga ng kaunti. Agad na tinulungan siya ni Rebecca ang makapasok sa kwarto. Nahiga siya sa kama, kumuha ng tuwalya si Rebecca upang punasan ang kanyang katawan. Labis ang galit sa kanyang puso. Si Zephyr ba ay aso para kagatin ka ng ganito? Nakalutang ang mga mata ni Sarah at dahan-dahan niyang sinabi. Gusto kong matulog. Sige Bes, matulog ka ng maayos. Tinakpan siya ni Rebecca ng kumot sa katawan. Si Sarah ay humiga sa gilid at ang hikbi sa kanyang lalamunan ay halos hindi mapigilan. Mahigpit niyang niyayakap ang kumot at nilubog ang kanyang buong ulo dito. Kinabukasan nagising siya nang wala pa sa sarili at nagtungo sa banyo upang gumamit ng toilet. Merong salamin mula sa sahig hanggang sa kisame. Tumingin siya sa kanyang sarili at nakita ang mga nakakatakot na marka ng halik sa kanyang buong katawan. Tumingin siya sa kanyang sarili na parang walang kaluluwa pagkatapos biglang naging madilim ang kanyang mga mata at siya'y nawalan ng ulirat. Tumawag si Marlon kay Rebecca. Si Rebecca ay napakalalim ng tulog at sumagot sa telepono. Hello Sir Alba, nagising na kami. Pupunta na ba tayo sa Ocean Park ngayon? Sige, tawagan ko si Sarah. Pumunta siya sa banyo upang tawagan si Sarah. Ngunit nakita niyang nawalan ito ng malay sa banyo. Nakahiga doon at namumutla. Nag-alalang bigla si Rebecca at dinaluhan si Sarah, hindi to magising. Agad niyang binalikan ng telepono.
Sir, nawala ng malay si Sarah sa banyo. Nasa isang magulong panaginip si Sarah ng mga oras na yon. Sa panaginip, pinahihirapan siya ni Zephyr. Inuutusan siya, kinontrol siya at pinagtatawanan siya ni Marie Chris. Nagulat siya at nagising. Bumungad sa kanyang puting kisame ng ospital. Bes, gising ka na. Ang mukha ni Rebecca ang lumitaw sa harap niya. Nakaramdam siya ng labis na pagod at hinawakan ng kanyang noo. Anong nangyari sa akin? Bes, buntis ka. Ang mukha ni Rebecca ay medyo naguguluhan. Natatakot at kinakabahan. Anong sinabi mo? Bigla siyang umupo, inalalayan siya ng kaibigang maupo dahil nag-aalala ito na mahulog siya. Bes, buntis ka. Nawalan ka ng malay sa banyo kaninang umaga. Dinala kita sa ospital. Nang kumuha ng dugo sa'yo at in-examine, sinabi ng doktor na buntis ka. Pinasa sa kanya ni Rebecca ang result ng test. Kinuha niya ito, nakasulat doon na siya ay 10 linggong buntis. Mahigit 2 buwan na, wala siyang masabit muling tumingin kay Rebecca. Naging tahimik si Rebecca sa loob ng ilang sandali at pagkatapos ay nagtanong, Bes, anong balak mong gawin? Anong mangyayari ngayong buntis na si Sarah? Malaman kaya to ni Zephyr? Ituloy pa kaya ni Sarah ang pakikipaghiwalay kay Zephyr sa kabila ng pagbubuntis niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.